Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nakiisa kamakailan ang Department of Health o DOH sa daan-daang estudyante sa Biyaheng Kalusugan Nutrition Month 2024. Ito'y sa Cagayan Coliseum sa Tuguegarao City. Bilang huling parte sa paggunita ng Buwan ng Nutrisyon ngayong taon, nagsama-sama ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa Cagayan Valley para sa kaganapan. Itinampok dito ang kahalagahan ng mga diskarte upang isulong ang malusog na mga gawi sa pagkain at bigyan ang mga kabataan ng gabay na kinakailangan upang pangasiwa ang kanilang kalusugan. Samantala, nanindigan ang Department of Transportation o DOTR na magpapatuloy pa rin ang programang modernisasyon sa mga pampublikong transportasyon bagamat nais itong isuspinde ng ilang mga senador. Tayo makibalita kay Daniza Lopez. Matapos maghain ng resolusyon si Senate Committee on Public Services Chairperson Senador Raffy Tulfo na isuspindi muna ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP, ay nanindigan ng Department of Transportation o DOTR na hindi nito ihihinto ang programa hanggat hindi iniuutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang Senate Resolution 1096 na ito ay pinirmahan ng 22 senador maliban kay Senadora Risa Hontiveros. Nakasaad sa resolusyon na dapat maigi munang pag-aralan ang epekto ng programa kaya't dapat na ipagpaliban muna dahil na rin sa hinanaing ng mga tsuper at transport operators. Payag naman ni Transportation Undersecretary for Road Safety, Jesus Ferdinand Ortega, maraming transport group ang sumusuporta sa programa. Nananatili naman ang desisyon ng DOTR na ipagpatuloy ito hanggat walang direktiba ng Pangulo na isuspinde. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Malugod na inanunsyo ng sikat na Irish pop rock band na The Script ang kanilang pagbabalik sa Pilipinas sa susunod na taon para sa kanilang Satellites World Tour. Nakatakdang magtanghal ang banda sa ika-11 ng Pebrero taong 2025. Ito'y sa Araneta Coliseum kung saan asahan na ng The Script family na itatanghal din ito ang kanilang song hits. Matatandaan na higit na nakilala ng publiko ang bandang ito mula sa kanilang biggest hit na The Man Who Can't Be Moved kasama ng kanilang iba pang mga kanta na Break Even, Hall of Fame, For the First Time at iba pa. Bukas naman ang ticket selling sa susunod na linggo, ika-10 ng Agosto sa ticketnet.com.ph at Ticketnet outlets dakong alas 10 ng umaga. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. FDA inalarma ang publiko laban sa peking paracetamol. Pogo patuloy na binubusisi sa Kongreso na udlot na ocular inspection ipagpapatuloy sa mga susunod na araw. Kongreso tinalakay ang pondo ng mga flood control projects sa Metro Manila. Dating Senador Trillanes nagsampa ng kasong drug smuggling laban kay Paulo Duterte at sa asawa ni VP Sara. Mas mababang kontribusyon sa PhilHealth isusulong ng Kongreso. Irish pop rock band na The Script nakatakdang magbalik Pilipinas sa 2025. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng Presidential Communications Office na nagbitiw na sa pwesto si Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual. Magiging epektibo ito ngayong Biyernes, ika-2 ng Agosto. Ayon naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nirerespeto niya ang desisyon ni Pascual na bumalik na lamang sa pribadong sektor.
Samantala, nagsampa ng kasong drug smuggling case si dating Senador Antonio Trillanes kay Davao 1st District Representative Paulo Duterte kasama ang asawa ni Vice President Sara Duterte at iba pa. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Muling naungkat ang kasong inimbestigahan ng Senado kaugnay ng drug smuggling noong 2017. Ito ay matapos sampahan ng kasong drug smuggling case ni dating Senador Antonio Trillanes, sina Davao 1st District Representative Paulo Duterte at Attorney Man Scarpio na asawa ni Vice President Sara Duterte at iba pang personalidad. Kaugnay ito ng umano'y pagkakasangkot nila sa pag-angkat ng 6.4 million pesos na halaga ng shabu shipment na nakumpiska noong 2017. Nakalusot umano ang mga ilegal na droga na ito mula sa China dahil idinaan ito sa express lane ng Bureau of Customs. Matatandaan sa isinagawang investigasyon ng Senado, hindi ito dumaan sa fiscal inspection at beripikasyon ng mga dokumento sa BOC. Samantala, tinanggap naman ni Paulo Duterte ang kasong sinampa laban sa kanya na aniya mas magandang sa tamang pamamaraan malilinis ang kanyang pangalan at hindi sa social media lamang. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, katuwang ang opisyal ng United Arab Emirates o UAE ay ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang relief goods sa mga nasalanta ng bagyong Karina. Ang 832 box ng relief goods ay pinamahagi sa mga taga Marikina City na siyang lubhang naapektuhan ng nagdaang bagyo at habagat. Pinasalamatan naman ng DSWD ang UAE sa kanilang tulong at donasyon para sa mga Pilipino. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, FDA inalarma ang publiko laban sa peking paracetamol. Pogo patuloy na binubusisi sa Kongreso na udlot na ocular inspection ipagpapatuloy sa mga susunod na araw. Kongreso tinalakay ang pondo ng mga flood control projects sa Metro Manila. Dating Senador Trillanes nagsampa ng kasong drug smuggling laban kay Paulo Duterte at sa asawa ni VP Sara. Mas mababang kontribusyon sa PhilHealth isusulong ng Kongreso. Irish pop rock band na The Script nakatakdang magbalik Pilipinas sa 2025. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Babala po para sa mga mamimili, pinag-iingat ng Food and Drug Administration o FDA ang publiko laban sa pagbili at pagkonsumo ng mga peking tableta ng paracetamol. Sa mga litrato ng United Laboratories Inc. o Unilab, kinumpirma nila ang pagkakaiba ng tunay na produkto at peking gamot sa kulay, pattern ng packaging ng foil, material ng foil at mga nakaprint na marka na magdudulot ng potensyal na panganib o pinsala sa mga kalusugan ng mga mamimili. Ipinagbabawal ang pag-angkat at pagbebenta ng mga peking gamot sa ilalim ng Republic Act No. 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009. Gayon din ang Republic Act No. 8203 o Special Law on Counterfeit Drugs. Samantala, patuloy ang pag-iimbestiga at inspeksyon ng Kongreso at ilang ahensya ng gobyerno hinggil sa mga pogo sa bansa. Ang detalye, yan ang tinutukan ni Princess Castro.
Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makaraang ianunsyo sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA na alisin na ang mga Philippine Offshore Gaming Corporation o POGO sa bansa. Patuloy ang Kamara at mga ahensya ng gobyerno sa pag-usisa at pag-iimbestiga hinggil dito. Batay sa datos, nasa 43 POGO sites ang may lisensya habang higit 400 naman dito ang mga iligal. Kaugnay nito ay isinagawa ang pagpapatuloy ng pagdinig sa komite nitong Miyerkules. Ayon kay House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe, maraming negatibong aksyon at aktibidad silang nadidiskubre sa POGO. Ang dating akala na makatutulong ito ng higit sa ekonomiya ng Pilipinas, ngayon ay nadungisan at nayugnay na sa maraming kriminalidad sa bansa. Kaya naman pahayag ni Dalipe, nagkaroon na ng link sa maraming criminal activities. And we would like to dig deeper. So, the House is really bent in trying to look into this. Sa panig naman ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., nagpatong-patong na umano ang naging problema sa mga POGO. Yung sa drugs, napakalungkot sa aming bayan sa Mexico, doon po nakita yung 3.6 billion worth na 560 kilos of shabu. Number 2, nakakalungkot sa Pampanga na naman po, yun po yung POGO na nakita natin na meron tayong illegal POGO at yung Bamban, hindi po Pampanga yun, Tarlac, pero nasa Central Luzon po yun. Samantala, bunsod ng pagtama ng Bagyong Karina nitong nagdaang linggo, ilan sa mga pangunahing daanan at expressway ang hindi madaanan. Dahilan upang hindi rin matuloy ang pagbisita at pag-inspeksyon sa mga POGO. Dahil dito, tiniyak naman ni Gonzales na magpapatuloy sa ilang mga araw o linggo ang naudlot na ocular inspection sa mga POGO site at ilan pang mga lugar na pinaghihinalaan sa bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, hinimok ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang mga nagpapalabas o nag-upload ng mga AI-manipulated videos online na gawin ito sa Pilipinas. Ito ay bunsod ng mga artificial intelligence o AI-manipulated videos na kumakalat online patungkol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong kamakailan lang. Aniya, ang pag-upload ng mga video online ay isang hakbang para mawalan ang mga ito ng jurisdiksyon sa Korte ng Pilipinas. Siguro wake up call din to sa atin, no? Para mapag-aralan po kung ano po yung mga bagay na dapat magawa ng ating gobyerno sa mga ganito. Kasi otherwise, sa susunod, maninira na lang po tayo ang gagawin po natin sa ibang bansa. And this is very alarming. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, FDA inalarma ang publiko laban sa peking paracetamol. POGO patuloy na binubusisi sa Kongreso na udlot na ocular inspection ipagpapatuloy sa mga susunod na araw. Kongreso tinalakay ang pondo ng mga flood control projects sa Metro Manila. Dating Senador Trillanes nagsampa ng kasong drug smuggling laban kay Paulo Duterte at sa asawa ni VP Sara. Mas mababang kontribusyon sa PhilHealth isusulong ng Kongreso. Irish pop rock band na The Script nakatakdang magbalik Pilipinas sa 2025. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.